2, 3. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At anong oras na ba? It's 11 o'clock in the morning. At magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga kababayang OFW na patuloy pong nagsusumikhay, no? Diyan po sa mga bansa na kanilang tinutuluyan ngayon para sa kanilang mga pamilya. Pinapanalangin po namin kayo palagi. Ang topic po natin ngayon, ewan ko po kung nalaman nyo na nagbitiw na po, nagbigay ng kanyang irrevocable resignation yung ating hepe ng National Bureau of Investigation, walang iba kundi si Judge Jaime Jimmy Santiago. No? Kaibigan po natin yan. Kung matatandaan po ninyo, bumulusok po sa atensyon ng mamamayan ito pong si Jimmy Santiago nung siya po ay pulis pa, no? Sharpshooter po yan, no? Nung mga panahon po ang ano po parang nasa SWAT po siya ng WPD, Western Police District. At isa po yan sa mga hinahanga natin dahil wala naman po tayong nabalitaan, no? Wala akong nabalitaan na maski sintigya ng korupsyon dito po kay Jaime Jimmy Santiago. Malinis po record niyan. At malinis pa yung record niyan, yung siya po ay naging judge. Nalimutan ko lang kung anong korte, parang korte yata dito sa Maynila. At natanggap po natin kanina lang yung isang kopya ng kanyang resignation na sinasabi niya. Natatandaan niyo po ba, by the way, ibigay po natin yung context, no? Natatandaan po ba ninyo na nag-call po ng ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng courtesy resignation ng lahat po ng mga namumuno sa iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaan. At kabilang po dyan yung NBI na nasa ilalim ng Department of Justice. At imbis na po courtesy resignation lang ang ginawa nitong si Judge Santiago, siya po ay nagtender ng irrevocable resignation. At nasasaad dun sa kanyang irrevocable resignation, yung po namang daw problema niya dun sa mga tao na patuloy pong naninira sa kanyang reputasyon. Okay? So, siguro, alam mo, may mga ganyan tao talaga Katulad ako, ang palisiya ko po hindi ako magtatrabaho sa isang private corporation na matindi yung politika ko sa loob. May mga ganun talaga mga Pilipino at ako kasama ako doon. Sapagkat, siyempre, nag-aaral ka na nga ng politika sa labas ng organization na yun, tapos may politika pa sa loob, hindi na dapat yun. Di po ba? Yan po kadalasang sakit dito po sa Pilipinas Kasi marami dito, sa mga tao dito sa Pilipinas, gumagamit po kanilang mga connection, kanilang mga network, para sa gayon, makausad doon sa ibang mga empleyado, sa kanilang mga co-workers, o dili naman, magkaroon ng mas mataas-taas na posisyon. We get it. Pero sa totoo lang, dapat po kasi tinitignan din ng mga taong ito na nakasasama ho yan. Nakasasama ho yan. Hindi lang doon sa organisasyon, kundi sa buong lipunan. No? Hindi ho binigay ni Judge Santiago kung anong rason, pero isa ho doon sa mga nakita ho natin doon sa kanyang irrevocable resignation, yung ang pag-iintriga sa kanya bilang hepe ng National Bureau of Investigation. No? Pang-intriga, sino-sino kaya mga tao ito? Malamang sa hindi, itong mga taong ito, mga inayupak na mga tao na yan, kung totoo man yan, pero tingin ko totoo yan, yun yung may mga padrino ng mga kriminal. No? Sapagkat hindi ko naman hindi naman nalilingid sa ating kalaman na ang NBI po ngayon nasa sa gitna ng mga sandamukan ng mga scandalous na mga issues, no, na mabibigat involving yung mga sinasabi nga na mga uugat na mga tao, no, na mga taong super yaman, no,
Ang tanong ko ng taong bayan, may kinalaman ho kaya yung pagbibitiw ng ating NBI chief dun sa ongoing investigation ng Department of Justice dito po sa Bungero case? Meron ho kaya? Meron ho kaya kaugnayan yan dun sa iba't ibang mga patuloy na investigasyon tungkol naman sa online gaming? Meron ho kaya? Meron ho kaya kaugnayan yan dun sa mga iba't ibang mga kaso na tinatahak nitong ibang mga politiko na sangkot sa mga illegal na gawain katulad ng smuggling? Meron ho kaya? No? So, ayoko manghula dyan, ayoko mag-speculate sapagkat ang current PHTV po ay hindi po naglalabas ng mga spekulasyon. But what we can do is that we'll try to interview Director Santiago. Ano bang nagbunsod sa kanya? Kasi I'm sure it's not a health reason. Isa po sa mga matitikas na mga tao yan si Director Santiago. No? So malamang sa hindi yan health reason. And obvious naman dun sa kanyang resignation, it's really a job-related issue. So kung sino man itong mga nangiintriga, lagot kayo. Sapagkat you've deprived the Filipino people of an official that is really very honest, na hindi nangungurap, hindi tiwali, very honest to the job, very may fidelity po sa kapakanan ng mga taong bayan. No? Ako po ay nalulungkot ngayong araw na ito because we lost a great man. No? So, kung sino-sino man kayo, sapagkat, alam niyo mga kababayan, binigyan po ng mandato ng ating Pangulo, ito pong si NBI Chief, na hulihin yung mga tao, mga Pilipino, kung sino-sino man sila, no, na involved sa mga katiwalian, involved sa mga pagnanakaw, involved sa mga illegal and criminal activities. At sa taon na nandyan po ang NBI Chief, nakitaan naman ho natin siya na seryoso talaga yung kanyang ginawa, no, na pagsugpo, no, ng mga criminal syndicates. Nakita niyo ho, bilyon-bilyon piso yung mga nasasapakat ng mga otoridad ng mga illegal na droga, no, na nahuhuli itong mga pinuna, mga pogo na illegal, no, nahuhuli din yung mga nag-i-scam. So napakaganda po ng performance ng National Bureau of Investigation, at talagang nakalulungkot sa taong bayan na mabalitaan yung pagbibitiw ng isang napakagaling na pinuno. Sana ho, ako po'y nananawagan sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na kumbinsihin pang muli ito pong, at magbalik pa sa kanyang posisyon, ito pong si Judge Santiago. Ito pa pala, may pang-apat na tanong po tayo. Ito po ba may kaugnayan? Doon po sa balak, no, ng palasyo na maging ombudsman, ito pong Justice Secretary natin, si Gilbert Remulla. Si Gilbert Remulla, si Jesus Remulla. Pasensya na pa. Gilbert yung ating DLG, yung kapatid po niya. Sapagkat may mga malalakas na ugong na siya po talaga ay napupusuan ng palasyo para maging ombudsman. So, kapag umalis po ba si Remulla, kasabay po nga alis dyan si Director Santiago. Kasi hindi natin alam kung sino yung magiging Department of Justice. Sa kanang akin, magaling, naging maganda ang performance din ni Gilbert ng Remulla, no? Jesus Remulla dito po sa Department of Justice, sapagkat wala siyang takot. Wala siyang takot na kasuhan itong si Atong Ang, no, wala siyang takot na kasuhan yung mga iba't iba pang mga personalidad, no, na may mga pera, may kapayaran, pero naging involved po sa mga illegal na gawain, no? So baka naman may kaugnayan din ho yun doon. So again, ito po yung mga tanong ng tambayan na sana po ay mas sagot, no, ng ating Director Santiago, sapagkat nakita ko rin ho naman na natatandaan ko doon sa kanyang
irrevocable resignation na siya naman ay patuloy na sumusuporta dito po sa ating Administrasyong Marcos Jr. Kung ako nga lang yan, kung ako kay Director Santiago, sana po nagkaroon ng bull session, ika nga. Dapat dinire-diretso niya ang Pangulo, sinabi niya kung ano problema. Baka naman meron kasi nag-i-intrigue ka dyan na super lapit sa kusina. No? Di ko na sasabihin dito at ayoko naman magkaroon tayo ng spekulasyon. Baka merong malapit, super lapit sa kusina na ang layon ayusin yung ilan, isa o dalawa o tatlong kaso dyan na hinahawakan ng NBI para sa kanyang mga kaibigan. At siguro, kasi bakit naman mag-iisip si Director Santiago na magbitiw? Makapangyarihan din naman yung kanyang posisyon. At siya naman ay direktor ng Taong Bayan. Pwede na naman niyang inilahad before the public yung problema. Sino-sino ba itong mga nagpupukol na kung ano-ano laban sa kanya, nakaka-apekto sa kanyang reputasyon. Sino-sino ba sila? O kung hindi man sila yan, sino yun? Sigurado ko dyan, malaking tao din yan. Malaking tao. No? Pero para sa akin, hindi ka tao, malaking tae ka. No? Kapag sinisira mo yung papagandang mga gawain na nasa katumpakan at nasa tamang direksyon, ito pong ating pamahalaan. So patuloy po lalakihan sa mga susunod na araw sa tingin ko, at hopefully sana ako'y nananawagan sa ating kaibigan si Director Jimmy Santiago na magpaunlak sa amin ng panayam. So naming malaman ano taging pulot dulo, at kung ikaw ay magpapapanayam sa amin, mag-i-interview sa amin dito sa Current PH, sasabihin natin yung totoo. Hindi ko namin i-edit kung ano yung sinasabi ninyo, at kung meron naman tayong ebidensya, ilantad po natin, sapagkat the public deserves to know bakit nawalan ng isang good guy dito po sa Marcos Jr. Administration. Sa totoo lang. Maraming salamat.